Mga herbal ang iniinom ko niyan, mga sari-saring herbal, mga nilagang bayabas, mga nilagang mga guyabano na may luya, yan ganyan. Tapos bili ako ng mga king herbal, mga barley yan. Yung mga almusal na kuwan. Yun mga kabata, magandang umaga sa inyo lahat. Yun, at ang oras ngayon alas 8 na ng umaga. Parang super liwanag. Yun, luluto tayo ngayon ng sinangag. Yan, sinangag na yan, luto tayo sinangag. Nilawan ko lang po yan ng itlog. Gisa sa bawang lang, mantika. Tapos asin, yan. Tapos lalagyan natin mamaya ng konting toyo para malasa yung ating sinangag. So yun. Lalagyan natin ng magic sarap. Yung konti lang. Yan. Tapos ay toyo. Konti lang toyo. Yung tama na yun. Konti lang yun, oh. Sasaluin natin, pusa yan. Yung mga almusal na kuwan. Tutustahin pa natin mga kabatang yan ng sobra-sobra. Ganyan ako kung magluto ng sinangag eh. Nalagay ko ng toyo. Konting toyo. Ganda, oh. Yun. Natin ang ating ating sinangag. Ubusin na sinangag na. Medyo marami-rami ito, hindi ko kaya ubusin. Yung sinangag natin. Baltan natin. Baltan natin lagay yung yun. Buho natin yan. Para mabilisan, no? Yun. Uy, okay, may sinangag na tayo. Almusal. Habang tayo hindi pa nakain, iluluto ko muna itong balot. Bali mga kapatay, itong balot, oh. Yan, bali 3 50 iluto natin para mamaya kakainin natin mamaya mga bandang alas 10 o alas 11 ngayong umaga ating ilalabon. Bali makakain. Batay lang din nakakain kasi mga kabatang ng balot. Pero kung bibili mo ito sa sa Taipei, mahal ito, parang yata, parang 200. Pero pag hindi pa luto, dito ko sa Philippine Store, 3.50, 50 lang. So, luto natin. Gasa muna natin mga kabatang. Kaya pa siyang balot. Yan. Yun. Lagyan natin dito ang balot. Yun, oh. Lutong-luto na yung dito. Luto na lang natin sa rice cooker. Yun. Luto na lang natin mga balang sa rice cooker. So yun. So yun mga kabataan, kaya muna tayo. Yan, ang sinangag natin. Yan. Oh. Oh, tayo ng sinangag. May pangkain pa mamayang tanghalian. You know? So yan mga bata, kain tayo. Hop. You know? Wala tayong tripod. Mamaya lang tayo inom ng kape pagkatapos kumain. Kasi mga kapatid pag nakain ng ganito, mga sinangag tapos may kape. Gusto ko pagkatapos ng kain bago uminom ng kape. Hop. Grabe. Talaga sangkot ang kanin.
Kasi mga batang pagka ako yung nagsasangag, kinabukasan, yung natira kong kanin, ilagay ko yung sa rep. Tapos bukas isasangag mo. Para pagka nagsangag ka, maganda buhagag ang ano, ang pag sinangag ka, hindi kapit-kapit, buhagag ka. Harap. O ba? Lakas ng lasa. Itlog lang yung ano, inilagay ko dito, tsaka bawang. Toyo, kunting asin, tsaka ano, magic sarap. Huwag na, maghaham. Yun mga kabata, yun, timpla tayo ng kape, yun o. Oh. Yan. Shout out sa mga magagaling uminom ng kape. Ako talaga ngayon lang talaga nakakainom ng kape kasi noon dati nung mga nakaraang mga taon, nung tag-COVID, hindi kasi ako nakakainom ng kape niyan. Kasi yung nagka-acid reflux ako niyan. Talagang ano yung yun sa mga acid reflux kwento ko sa inyo. Pagka kayo may acid reflux, nakatatlo akong endoscopy niyan dito sa Taiwan. Pero konti lang binayaran ko dito nung nakatatlong endoscopy ako. Tapos sa abdominal ultrasound ako niyan. Yun, ang nagpa-check ako sa abdominal ultrasound. Wala namang makita, wala namang mga sakit-sakit tayo, malinis tayo. Yung abdominal natin. Pero talaga yung sa ating tiyan, yung nasilip sa endoscopy, gastritis, yan mga ganyan, parang magsimula na ng ulcer, mga ganon. Tapos yung acid reflux nga, yung gastroesophageal reflux, tawag doon, yung acid reflux. Yung nagkameron ako niyan, talagang ako dati ay 70 kilo, 69 kilo, ganyan, 68. Humina ang kain ko niya, talagang parang, siyempre anxiety na yun parang anxiety ka, stress, parang ganon. Parang stress ka. Kasi ang ganyan, pagka yung nakaka-acid daw pala, yun stress ka, yung mga nakaka-anxiety ka. Tapos yun, paggamot ako, wala din nangyari. Pero ako'y bumili ng mga kung anong herbal, kagaya ng mga king herbal, mga barley, yan, inom ko yung ganyan. Inom mo tayo kape. Kwento ko lang sa inyo yun, paano ako gumaling. Talagang titigilan nyo yung pag-inom ng kape, pag-inom ng soft drinks. Tubig lang muna talagang inumin nyo. Tubig, tapos inumin nyo mga yogurt, tsaka yung mga Yakult, yan ang inumin nyo yan. Matagal, 6 na taon ako bago nagkalma ang tiyan ko. Ngayon okay na kalma ng tiyan ko ngayon mga batang. Sa acid reflux na yan. Tsaka kailangan talaga kakainin mo puro gulay, karamihay gulay. Yung talagang masustansya. Mga kuwan. Kasi tapos pagka ikaw may mga acid reflux na gastroesophageal reflux, huwag kang manood ng mga tuturo ko. So huwag na kayong manood ng yung mga gamot-gamot ng mga ng doktor. Nako, magkaka-anxiety lang kayo kung ano-ano mga naiisip nyo, ganyan, mga cancer, ganyan. Ang kailangan nyo, ituro ko sa inyo yung marami kang inom na tubig, yung tama lagi inom ng tubig araw-araw, tapos kain ka ng mga gulay, mga mabiberdeng gulay yan, mga ganyan. Yung mga, pagka yung halimbawa, yung nakaka-acid na naman, ang kainin nyo lang, yung mga oats, yung madaling matunaw. Unti-unti muna kayong kakain ng mga madadaling matunaw, tapos pagka yung kalma na yun, saka kakain kayo ng madami-dami ng konti. Basta huwag kayong kakain ng sobrang dami, kailangan tama lang ang laman. Kahit unti-unti ang kain nyo, basta kakain kayo ng wala yung tama sa oras, yung hindi kayo magugutom. Yung tiyan natin konektado yung sa isip natin, yung mga ganyan mga kuwan. Kaya hinahangin yung tiyan natin na kaka-acid yan. Kasi konektado yung pag-iisip natin yung sa ulo baga. Tapos tiyan, ganyan sabi ng na kuwan ko. Kung kayo huwag kayo manonood ng mga cancer ako, magkaka-anxiety, overthinking na kayo niyan. Asawa ng Diyos after 6 years na kuwan. Basta mga 3 years, kalma-kalma, ganyan, nag-iiba na. Basta kakain lang kayo talaga ng mga masustansyang pagkain. Alam nyo naman yun huwag iwas kayo sa kape at saka
soft drinks, tubig lang, mga yogurt at saka Yakult ang iinumin nyo. Yun. Basta masustansya lang kakainin nyo, tapos huwag papakagutom, tapos huwag masyadong busog. Tama lang kain nyo. Ngayon, ako noon nung ka-acid reflux. Yung ka-acid reflux ako ay dati nga yung kilo ko 69. Tapos nung ka-acid reflux ako, tilad lang kinain ko. Naging 59 kilo ako, kinapayat ko lang, patubuto ko noon. Talagang mga herbal ang iniinom ko niyan, mga sari-saring herbal, mga nilagang bayabas, mga nilagang mga guyabano na may luya, yan ganyan. Tapos bili ako ng mga king herbal, mga barley yan. Talagang magaganda kinakain mo yung mga mabiberding gulay. Yan. Tapos pagkakain ng mga karne, may gulay din yan, mga halbat tinola. May mga malunggay, mga ganyan. Basta mabiberding gulay ang mga ilalako ninyo. Yung kumbagay balance ang kwan. Pag ikakain ng karne, kailangan pag kinain yung karne, mga manok o baboy, bago nyo lunukin, kailangan giling na giling sa inyong bunganga yung durog na durog para madaling matunaw. Kasi yung pag ang acid reflux umatake, kasi yan nahihirapang tunawin ang yung mga pagkain mahirap tunawin pagka malalaki ang hindi masyadong durog na inilunok natin. Ako, nag-aalboruton tiyan. Ngayon sa awa ng Diyos, ngayon nainom na ulit ng kape. Tapos pamisa-misa soft drinks. Sa awa ng Diyos, mataba na. Dati 59 kilos ako nung sa acid reflux, nung gastroesophageal reflux. 59 kilo ko niyan nung sakit ko niyan. Tapos ngayon, umabot na ako nung nakaraang buwan, umabot na ako ng mga 72 kilo. Hindi ngayon, nagbawas-bawas naman ako ngayon ng kanin. Ngayon ang timbang ko 70 kilo na ngayon. Wala niyo yun. Kaya ngayon mataba ako ngayon, siksik, tapos exercise ka. Tapos kailangan ikaw ipagka yung halimbawa ikaw huwag kang magtumukmok dyan sa loob ng bahay. Kailangan gala-gala ikaw, kailangan may makausap ka. Kailangan ang iyong mga kwento ay masasaya. Kaya laging dapat masaya ka, nakatawa, hindi malungkot. Ako, pag ikay malungkot, yung na tama ang anxiety mo, naku, aatake na naman yung acid reflux na yan. Parang pag inisip mo kasi masakit yan, parang ganoon. Kasi nagkokonektado ang utak natin sa tiyan, kasama yung ganyan. Yun, kaya ang ginawa ko, nag-vlog ako. Yan, naging vlog ako nung gala-gala, yan. Talagang iba. Kaya nag-vlog ako. So yun, yung mga yun ang aking yung sa acid reflux ko, yun. Lahat nakakain ko na ngayon yung mga dapat kong kainin. Pero kailangan talaga iwas-iwas pamisa-misa basta yung mga karamihan talaga kape o yung soft drinks, bawal talaga yan. Yung mga makukulay na inumin, kailangan tubig o Yakult. Pero kung talagang magaling na kayo, kung gusto niyo hindi magaling na kayo, kagaya ko, kape, soft drinks, yan, okay na. Okay na yan. Pero kailangan talaga, kakain ka talaga masustansya pagkain. Yun ang sinasabi ko. At hindi magpapakagutom. Yun. Tapos lagi kang happy, yung hindi ka nagkaka-anxiety, ganyan. Ako anxiety kasi nasa abroad tayo. Anxiety talaga yan. So yun, hanggang mga kabatang, sana'y nakapulutin kayo ng yung pagkwento ko ng acid reflux. Yan, tsaka nag-umagahan tayo. Yun, maraming salamat sa inyo lahat mga kabatang sa inyong panunood. God bless po.